Hello everyone, what's up with Doc Nona? Chefy Doc Nona this time. And we are going to make omelette with leftover meals. At we will present it like it's like you're eating in a 5-star hotel. Okay, maghanap-hanap na kayo dyan ng mga leftovers ninyo na medyo konting sarsa, like yung kahit na adobong natira ninyo, or mga ibang ulam. Hindi ko alam kung ano mga kinakain ninyo, no? Kung ano yung mga ulam na naiwan nyo, kahit mga sausage pa yan, or mga asado, or anything with meat, or anything with gulay. Okay, this is a time na mag-level up yung inyong mga omelette. Okay? I'll be showing you some of the ingredients. Tandaan nyo, leftover meal, yung pinalaman natin dun sa omelette. At may style ito. Panoorin nyo, at sa tingin ko, magugustuhan ninyo ito. Okay? Hello everyone, ito na tayo. For those who doesn't know what to do, especially ito, katulad nito, natirang ulam na to, halos 2 subo na lang ito kung tutuusin, o 3 subo. Ano sa akin to, leftover na to. So what I did was, I got 3 eggs because I want na marami ako makakain. So ito, beat up natin ito. Okay. Lagyan natin siya ng konting pepper. Parang wala na yata Meron mo po ba? Meron. Hindi ko lang nakikita. And then, rock salt. Okay, konting rock salt. I don't use iodized salt. I make use of rock salt. Kung may Himalayan salt kayo, mas maganda yon. And then, if you make use of flour, okay, konti lang. Ayan, dinadash ko lang. Ayan, dash lang. Kasi baka maging pancake naman yan. Ayoko. Para lang mag-hold lang yung yung egg para hindi siya mag-break, no? Ganyan ang ginagawa sa mga resto. Kung ba't nagtataka kayo kung bakit yung pag in-order nyo sa mga Chinese restaurant, buong-buo yung itlog, hindi siya nasisira doon sa mga malalaking mga omelette na sinaserve nila, no? So, ito, nakikita nyo, may konting greens tayo. Magkuha lang tayo ng konti. Sasama natin siya. Okay. And then, yung the rest, iwan lang natin. Kasi gagamitin natin yan for garnishings. So, scramble natin siya. And that's it. Okay, I will show you how it's being done. Okay? So, ito na. Papainit tayo ng mantika. Ilalagay natin ngayon yung egg. Okay? Kalahati lang muna. Now, for some of you, kung meron kayong cheese, pwede nyong ilagay cheese. I-grate nyo yung cheese kasama ng egg. Pero, syempre, kailangan swak siya doon sa ulam na natira nyo. Baka hindi siya compatible, okay? Sa case nito, hindi compatible yung cheese kasi may ampalaya yung aking yung gulay na natira. Na niluto ko, na dinemo sa inyo na all veggie with oyster sauce. Okay. So, ganyan-ganyan lang muna. Tatakpan muna natin yan para mas magandang maluto siya. What I'm teaching now is yung kung paano gagawa ng remedyo. Yung mga natitirang ulam, imbis na tinatapon nyo, hindi nyo na alam kung anong gagawin nyo sa kanya, huwag tayong magsayang. Ito, katulad nito, halos 2 subo na lang ito, pero magagawa natin remedyo kung paano mo mapapadami ang iyong uulamin. Kung wala na kayong maulam sa bahay, hindi nyo alam ang gagawin, i-recycle nyo siya. i-revise nyo siya in a different presentation at nadagdagan pa ng
sustansya. Okay? Kasi maglalagay tayo ng egg. So, we're gonna make this into a omelette. Okay? Hintayin lang natin na mag-harden yung egg. Pakita ko sa inyo, ayan. May part na soft pa, oh. So, hindi pa siya pwede. Yung flour niyan ang tutulong para mag-hold ang egg. So, patayin muna natin yung apoy. Okay, pinatay ko muna yung apoy, no? Okay, ayan. Ayan ang itsura niyan. So, eto na ang gagawin natin. Maglalagay tayo ng, hatiin natin to sa dalawa. Kasi, ano na lang to dalawang subo na lang to kung tutuusin So, hatiin natin siya sa dalawa. We'll divide this into 2. And then, we will just put it in one side like that. So, wag natin ubusin. Ngayon, syempre may sabaw. Magagamit natin yung sauce na yan. Okay. Nakapatay yung apoy niyan, guys, So, ito na ang gagawin natin. I-cover mo siyang ganyan. Okay, di ba? Na-cover ko, di ba? And then, gumamit kayo ng mga gamit nyo sa kusina nyo, no? Kung paano nyo maayos na in such a way na katulad ng ginagawa ko. Okay? Yan, ganyan. Alisin natin yung mga ibang dyan. Okay? Kung may paper towel kayo na parang ma-dry up yung oil, much better. Okay. Cut muna natin. Okay. Ito na yung second time around. Okay? Ito na yung pangalawa. Yung isa, nilagay ko na sa plate. Okay. So, ito na. Ito na yung last. Ngayon, dahil ayoko nga nagsasayang Alam nyo guys, kahit na kanya yan, pag in-scrape nyo, ang dami pa rin babagsak dyan egg. Okay? Simot-simot talaga. Simot. Parang dinidilaan siya ng meow-meow. Tsaka ng dog. Yan. Okay? And then, of course, ganyanin na naman natin siya. Okay. Itakpan natin para yung gitna maluluto. Okay? So, aantayin natin siya. Okay, ipapakita ko sa inyo kung paano siya kinukuha at transfer dito sa ating lalagyanan. Yan, ganyan lang siya. Okay? Hinay-hinay, baka bumagsak. Tuturuan ko kayo mag-plating. Siyempre, di ba alam ng mga bata o ang asawa nyo o whatever, alam mo sa sarili mo na leftover yung food mo. So, we will make it very appetizing. So, first, dahil ako din naman ang kakain nito, gusto ko maayos siya. Okay? So, lalagyan ko siya ng gusto kong vegetable na kakainin ko after. So, mahilig ako sa pipino talaga. So, this is what I want. So, konting arte-arte lang bago ko siya kainin. Okay, ito siya. Ito yung dalawang pieces. So, ang mangyayari ngayon yan, kunin natin yung isa. Okay. Papatong natin siya ngayon dito. Okay. Ngayon, kung meron kayong mga ganitong mga decor, okay lang. Lagay nyo ganyan. Tapos, itong naiwan na onion spring, ilagay nyo lang. Kung may parsley kayo, better. Kung meron kayong red bell pepper, green bell pepper,
Sige lang, go. Lagyan nyo siya. Yan. Yan. Since may ginawa akong guys na pickled talong, pickled eggplant. So, gusto ko siyang lagyan nito dahil bagay na bagay talaga sa kanya to. Super bagay sa kanya tong pickled talong na ginawa ko. Okay? Yan. Ang sarap niyan. At meron din akong ginawa na pickled labanos. Ito yan, guys. Okay. Dito naman sa kabilang side. Maliit lang na plate ang ginamit ko ngayon. Kasi gusto ko yung kanin kakainin ko sa isang bowl. Chinese style. So guys, ilayo na natin. Eto na. Yan. Sino makakapag-isip na leftover food yan? Diba? Okay, ingredients, egg, leftover food, onion spring, flour, black pepper, rock salt. Hello, we're back. What did we do? Yes, we did the omelette. Ang ganda, diba? It's so masarap. Tandaan nyo, yung mga natitira nyo, kahit 2 serving spoon na lang yun, 2 teaspoon, magagawa nyo ng paraan, ipalaman nyo sa omelette. Okay, wag kayong magsasayang ng food. This is one tip at yung presentation is very good. If you notice, ginamit ko yung pickled eggplant at pickled labanos on the sides. Guys, ang sarap. Huwag kayong nagsasayang ng food. Okay? Gawan nyo ng paraan. Be creative. Okay? So, I have to go now. Bye, guys. Bye! Enjoy your meal.